akala ni Iris na pinagtataksilan na naman siya ng kanyang asawa na may bago itong babae. Yun pala, parehong babae pa rin pala at dumidikit sa iisang babae lang, dumidikit sa iisang kabit. Tinawagan kagad ni Tyrone si Jasmine para ipaalam na iba ng kinikilos ni Iris at napansin din ito ni Jasmine. Ang sabi ni Tyrone, nagdududa na si Iris. Nagtanong si Jasmine kung sa tingin ba niya kung hindi niya ibinigay ang gusto ni Iris, hindi magdududa ito. Ang sagot ni Tyrone, hindi siya sigurado. Ang sabi ni Jasmine, baka napapraning lamang sila. Ang sabi ni Tyrone, kahit ano pa yan, tumawag lamang siya kasi gusto niyang sabihin sa kanya na mag-iingat sila nito. Sana napaniwala nila na hindi sila okay ng kanyang tita Aster. Naiinis naman si Dahlia sa post ni Heather nang nakalagay nito sa caption, lunch na kasamang best father in the world, na alam naman nila na hindi best father yon kundi best criminal, at ipinakita niya kay Aster ang post ni Heather sa social media. Kaya nagtanong na nga si Aster kay Agent Pascual na hindi ba silang mga agent, meron silang mga instrumenta ginagamit para mahuli nila kaagad yung mga kriminal. Sumagot naman si Agent Pascual na meron nga sila nito at bakit niya tinatanong ito. Mukhang gagamitin nga ito ni Aster para malaman na niya kung ano talagang nangyari sa kanyang anak. Pumunta na nga si Aster sa restaurant kung saan kumain sina Heather at Vito para isasagawa na niya ang kanyang pinaplano. Nagtanong si Mang Berting kay Aster kung sigurado na ba siya nito. Ang sagot ni Aster, kailangan niya itong gawin. Gusto nilang maglaro, pues makikipaglaro siya nito sa kanila. Ang sabi ni Mang Berting na di ba gumagawa ng paraan si Jasmine. Ang sabi ni Aster na lagi na lamang siya umaasa kay Jasmine, kailangan may gawin din naman siya nito. Kinakabahan naman si Mang Berting sa gagawin ni Aster, ngunit buo ng pasya ni Aster, gagawin na niya ang kanyang pinaplano para malaman na niya kung may kinalaman ba si Vito sa pagkawala ng kanyang anak. Pumasok na si Aster sa loob at nilapitan na niya ang mag-ama at binati niya ito. Kinamusta naman ni Vito si Aster. Ang sabi ni Aster na hindi siya okay. Alam naman niya na ang kanyang anak na si Marigold ay nawawala nga ito. Hanggang ngayon wala pa rin. Dito sila madalas kumain. Ito yung favorite spot nilang mag-ina. Ang sabi ni Vito na madalas siya rito, hindi pa niya nakikita sila dito noon. Ang sabi ni Aster, basta pag may pagkakataon sila, lagi silang nandito na kanyang anak. Noong narinig ni Heather ang pangalan ni Marigold, umatake na naman ang kanyang sakit. Nanginginig na ang kanyang buong katawan sa takot at nagwala pa nga ito sa restaurant nung hindi lumapit kaagad sa kanya ang waiter para sa kanilang bill. Nilapitan kagad ni Vito ang kanyang anak para pakalmahin ito at ito na nga ang pagkakataon ni Aster para ilagay ang isang instrumento sa bag ni Heather at nagmamadali naman si Vito at Heather na umalis sa restaurant kahit hindi pa sila tapos na kumain. Sa pagdating nila sa bahay, pinagsabihan ni Vito ang kanyang anak na kailangan niyang matutunan na kontrolin ang kanyang emosyon. Naggalit naman si Heather kung bakit nandoon si Aster. Nananadya ito, nagpaparinig at nagpapahiwatig. Sinabihan ni Vito ang kanyang anak na wala pa silang napapatunayan. Ang sabi ni Heather, hindi titigil si Aster at patigilin na niya ito. Ayaw niyang mapunta sa kulungan at hindi naman niya sinasadya na itulak si Marigold sa hagdan at nagwala na nga ng husto si Heather dahil natatakot siya na malaman ni Aster na siyang nakapatay kay Marigold at natakot siya nito na makulong. Pinainom kaagad ni Vito ng gamot si Heather para kumalma na ito. Narinig naman lahat ni Aster ang kanilang pinag-usapan at umiyak ng gusto si Aster nung nalaman niya na patay na kanyang anak at ang anak pala ni Vito ang nakapatay nito. Sinusumpa ni Aster sa kanyang sarili na magbabayad silang lahat sa pagkamatay ng kanyang anak. Noong nakatulog na si Heather, niligpit naman ni Vito ang mga gamit ng kanyang anak at nakita na nga niya ang inilagay ni Aster sa bag ni Heather. Samantala, kinausap ni Jasmine si Ian para ipaalam na si Aster nang bahala sa lahat ng gastuin sa ospital ang kanyang ina at gusto niya mag-leave muna si Ian para maalagaan niya ang kanyang ina at siya nang bahala sa event nila ngayong gabi. Ngunit hindi naman umalis si Ian dahil sasamahan muna niya si Lavender ngayong gabi at sa pagkakataon na ito, mukhang nakukonsensya na si Ian sa kanyang pag-try-down nila Lavender at Aster dahil sa kabaitan na binigay nila sa kanya. Dumating na nga ang mga pulis sa venue para bantayan nila si Jasmine upang hindi na ito makawala sa kanila. Humahanga naman si Iris dahil ang aga nilang dumating sa venue at sinabihan niya si Agent Reyes na hintayin siya nito sa venue at hintayin nila ang kanyang signal para hulihin nila si Jasmine.
Nagulat si Jasmine nang dumating na si Tyrone sa venue at tinanong niya ito kung bakit nandito na siya. Ang sagot ni Tyrone, okay lang. Ang alam ni Iris, mag-check siya ng sit-up. Nagtanong ulit si Jasmine, so okay na ba si Iris? Ang sagot ni Tyrone, hindi okay si Iris. Iba ng kinikilos niya. Katulad ng sinabi niya sa kanya sa telepono, kaya itong ginagawa nila nakakakaba. Sinabi naman ni Jasmine kay Tyrone kung bakit niya ito ginagawa, kung bakit siya pumayag dito, dahil sa pagkakataon na makita niya ang kanyang anak. Habang si Lily, inihanda na niyang lahat sa kanilang pag-alis ni Camila sa bansa para hindi na sila madamay sa gulo ng mga boy na Vedes. Napapansin ni Jasmine na hindi mapalagay si Tyrone at kinakabahan ito ng gusto. Nagtanong siya kay Tyrone kung bakit ganyan ang kanyang hitsura. Mahahalata sila ni Iris nito. Ang sagot ni Tyrone, parang huli na. May alam na si Iris. Mahuhuli na kaya si Jasmine ng mga pulis? Yan ang ating abangan sa Lavender Fields. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone.